Congratulations sa ating mga kababayang lumahok sa katatapos lang na Blitz Fuel Invitational Round Robin Tournament na ginanap po sa New York. Pagkatapos nating pag-aralan ng kanilang mga best game ay pakita ko sa inyo ang kanilang naging standing. Unahin natin sa laro ni GM Barbosa, nag D4, kalaban niya dito ay ang naghahangad na maka-GM norm na si IM Jacobson. Queen's Gambit, Bishop G5 variation. Itong nakaraan lang sa Tata Steel mga kamatsas. Diba kung matatandaan nyo, puro C6 D5, exchange variation. Pero nag-Bishop G5 lang si paring Barbie. Ayan. Barbie nickname niya. E3, Castling, and Bishop D3, C5. Matapang itong black, ano? Gusto makipagsabayan ng tension. At nag-Castling lang B6. At kumapture na sa D5. Para kung magbi-Bishop B7, kung po ng pangka-capture, barado na. Knight ang pinang-capture. Ibig sabihin, naghahangad dito ang black na kapag nag-bishop b7, yung tipong buhay ang diagonal. At may hamon ng bishop to bishop, inayawan ni Barbie at nag-bishop b7, e4. Siyempre, para buuhin na ang sentro, nag-knight b4, bishop b5. At yan ang lumalabas na novelty dito mga kamatsas. Dahil ang old line ay bishop b1. At sa mga nagtatanong, kanino pong old line yan mga kamatsas? Kay Kaiser Wolfgang. Ayan, 2410 na itira noong 1996. Okay? Yan, 1996 pa yung Bishop B1. Pero Bishop B5, ang 2025 move. Kumapture sa D4, Knight x D4, Knight C5. Okay, nag-A3, paalis sa Knight. Knight D3. Ba, na excellentan move si paring Barbie ah. Capture, capture, at nag-Bishop C2. At nag-Queen C4. Tapang talaga, umaayaw sa Queen to Queen, oh. Gusto laban. Bishop E5 na tirahan ng good move. Bakit naging good move yan? Kasi magku-Queen G4, may ganon. Pressure. Nag-Rook D8, Queen G4, at nag-Bishop F8, depensa. Okay, kasi kung mag-F6 mga kamatsas, pangit eh. Diba? Mawiwik lang yung light squares doon. Kaya Bishop F8, safe, pang depensa sa G7, at nag-Rook D1. Ayan, neutral lang or neutralize the D-file. Nag-Knight D7, Bishop D4 atras, E5 hinabol, atras ulit. Uy, may threat, baka makalimutan. Knight F6 nang istorbo muna ng threat. At nag-Queen F5. Ayan, kumounter threat sa E5. At kinapture na ang A3. So far, nagugustuhan ko yung tapang nitong IM na kalaro niya. Matapang talaga eh. Oh. Aggressive eh. Bumawi ng pagka-agresibo. Bishop takes H6. Ang ganda ng laban ha. May mga bitin-bitin. At nag-Queen E6. Ayun, hindi na kinaya ang pressure. At yan ba ang accurate? Hindi. Ang accurate is Rook takes D1 ng computer eh. O hindi na kinaya pressure eh. Niyakap na para magkaroon na ng Queen to Queen. Queen G5 ang ating kababayan naman ng umayaw. Kanina eh. Naamong kita Queen to Queen. Ayaw mo. O ngayon. Siya naman ang umayaw. Threatening matches. Pero hindi po nagustuhan ng computer ang tira na yan. Dapat daw ay capture na. Capture na pala. Tapos capturein yung A3, Bishop. At capture dyan. Rook takes, Rook C1. Parang hindi ako nagagandaan sa puti. Ba't ganun lang ang ginawa? Kung sa bagay, may factor na a little bit damage na naganap sa pawn structure. No, pero equal pa rin eh. O kaya umayaw at play on para medyo magulo-gulo pa. At dito nag-Bishop F8, bumalik para depensahan. Ayan. Teka muna mga kamatsas, ano? Meron akong tanong dito, what if mag-Knight E8? Depensado na yung pawn sa G7 and may atake pa sa Bishop. Hindi pwede. Kasi, ayun, tagpasan Torre sa D8. O parang natanaw ko lang may ganun eh, pero hindi pwede. So balik tayo, Bishop F8. Rook takes D8, Rook takes D8, Queen G3. Ayan, umalis na kasi magda-knight ano na mamaya no, kaso nakapin pa naman ah. Okay, alis lang muna baka matempuhan. Rook C8, ayun, bad move dito si Jacobson. Dapat daw is Rook D4, ayun, pressure the E4. Okay, pero hindi napansin yan, nag-Rook C8, Bishop G5, good move. B5, okay, magbi-B4 talagang galing ng style niya itong black na to. Aggressive siya pero di makapture, bitin yung bishop. Rook E1, depensa. Dapat daw po ay
Iwas na sa pin, bishop d3 lang with tempo. Pag nag b4 and then capture doon, queen takes and knight d5. Yan lang po ang binibigay dito ng computer na mainam sa puti. Pero balik tayo sa rook e1. Ang ginawa ay simpleng depensa. Sa e4, nag b4, and nag knight d5. At dito mga kamatsas, pag knight d5, nakapagtataka, bakit gayon? Na-plug down? O walang oras eh. O pag-capture, na-plug down. At sunod natin ang nag-champion nating kababayan, Grandmaster Mark Paragua. Pag-aralan natin. White dito si GM Maki at kalaban niya ang taga-Slovakia na nangangarap maka-GM Norm na si Petenyi. Knight f3, d6, d4, capture, queen takes d4. Kaya napili ko po ito dahil nung mga bata pa kami, talagang yan ang isa sa mga pamatay na anti-Sicilian ni GM Maki. Yung queen takes d4 na yan, anti-Sicilian. c4, knight c6, queen e3, g6, bishop e2, at nag-bishop g7, develop lang. Castling, knight f6, develop h3 para walang pangulit mamaya, knight g4, castling, knight c3, knight d7, at nag-rook b1. Ayan, iwas kagad ng maaga sa diagonal at nag-knight e5 hamon. Rook d1 lang, pressure, nandyan ang queen, may c5 pa parating at kinapture muna, check, bishop takes, bishop e6. Teka muna, hindi natatakot dito ah. Wala bang mga ganyan-ganyan? At nag-knight d5. Okay, pinalakas ang knight. Parang marok si bind knight. Ano? Kumapture sa d5 at lumabas sa black ang novelty. Ang old line dito ay queen a5. Okay? Na itinira ni, tingnan natin, ni Nail Kosharbas. 2235 ang rating noong taong 2015. Okay? Balik tayo. Pero, kinapture novelty, 2025 move, capture, knight e5, and bishop e2. So dito po ay masasabing positional advantage sa white kasi bishop pair, tapos may backward pawn sa e7 na potential atakihin yan ng puti. At nag c5 or nag b5, capture lang, capture, queen b3 kasi may panabay doon na counter ang black. So dinipensaan muna at ang next target dito is papaano pabagsakin ng malinis yung b pawn ng black. Queen a5, okay, diniinan pa rin yung pawn sa a2, ayun, nag a3 lang, pero sa computer po, payag siya eh, capture lang, capture, capture sa b4, okay, capture, exchange dyan, takes, tapos b4, yun ang sa computer, pero dito, sinecure muna ni GM Maki yung pawn, yun nga lang, nagkaroon din ng time na depensahan, bishop d2, tempo, attack, queen a6, and rook c1, ayan, control the c file. Okay, mag-rook c7 na, knight c4. Masarap sanang ipang sabay doon mga kamatsas kaso kakapturin lang, mabibitin yung pawn sa b5. Yan ang concern dito ng black. Kaya ang ginawa niyang treatment ay knight c4 na lang at nag-bishop e1. Kasi kung makikipagsabayan, takes, meron po ditong counter sa b2. Okay, paki-imagine nyo po. So nag-bishop e1 dito, iwas muna, queen a8, atake sa d5, nag a4. Ayun, yan ang mga binibiling malupites na pang DE ng pang-pressure a4. O kasi may pressure dito sa knight eh. Nag knight b6. Okay, namalina ng decision. Na-confused na dito ang IM. Dapat daw tinuluyan na queen takes d5. Tapos ka-capture sa b5 and knight b6 na lang. Ganyan na lang. Tapos ang gagawin is queen b4. Pero ang concern din dito ng black, baka naiirita siya na may b pass pawn, ang ganda ng c file, may bishop f3, mga ganun-ganun bishop pair. So, hindi natin alam ang timpla kung saan nape-pressure dito ang black eh, di ba? Kaya pinili niya is knight b6, takbo agad. Yun nga lang pag bishop takes b5, knight takes d5, queen f3, e6, and bishop c6. Yun lang. Yun lang. Okay, queen a6 and nag b4. Okay, so dito po malinis ang planong pagmarcha ng two connected pass pawns. Malakas yan. Rook c8. Ayun, tinagpas na. Ang sarap sanang i-b5 mga kamatsas. Kaso may bitin sa pawn a4. Kaya nag-decide na lang na capturein yung pawn, yung knight, capture and exchange.
At nag-queen D1. Ayun, depensa muna. Kasi kung kakapture po dito, sayang din yung two connected pass pawns kumbaga, itong D5 naman na yan ay weak. Anytime, mamaya, timingan, mapabagsak yan. Pero alagaan muna ang magmamarchang connected pass pawns. Nag-bishop C3. Yan na. Agad-agad na, urgent na. Kailangan gumawa ng paraan dito si Peteñi. At B5, push. Nag-queen B6 para mapigilan ang progress. Queen takes D5. Okay? So, hinug na. Tamang pitas na. Rook C2. Nakpo, pag di nakita. Queen F3. Nakita. Queen A7. Atake sa pawn. At nag-queen F6. Ayun. May papasok na mamatyas. Balik. Takbo. And nag-rook E7. Yun lang. Rook E7. Awarding time. Resign dito si IM Peteñi. Okay po. At ito ang kanilang standing. Nag-champion ang ating kababayang si Mark Paragua at si Grandmaster Barbosa ay pang number 8. So not bad. Congratulations po sa ating mga kababayan na naimbitahan po sa torneyong ito.